Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon nga, no? Hapon. Ha? So, nag-explain na ata yung Meralco, yung tungkol doon sa kontrobersiya, doon sa electric bill, no? So, play nga natin to, men, itong explanation nila. Yung may senior citizen discount, tapos may, ano pa ba yun? May lifeline, play natin. Oo. Bakit po dito sa Meralco consumer yung nagbabayad doon sa discount? Yun naman po kasing discount ng mga senior citizen sa mga restaurant. Ano po yan nagiging deduction po dun sa mga taxes na ibinabayad Oo. ng mga establishment. Yun ang pagkakaalam ko talaga. Pag nagbigay ng senior citizen discount, ay nadideduct sa tax yun. Na nagbibigay ng diskwento. Ito malaki-laki ito, attorney, yung government taxes. Ano ba yan? Yan ba yung tax na binabayaran ng Meralco okay sa lang yan. gobyerno? Tama po. Ito po yung value-added tax. Bakit kami? Bakit po? Nasa batas din po yun. Ang sabi po sa batas, yun pong mga benta ng generation, transmission, and distribution ay subject to VAT. Parang, siyempre, hindi maintindihan. Ako nagbabayad ako ng tax. Hindi ko naman kinukuha sa Meralco. Ganun ba yan? Hindi nga po. Pero binabayad po yon, sinisingil po yun ng Meralco, kinukolekta at nire-remit po yan sa gobyerno, sa BIR. Sige. Hindi, parang okay lang yun. Parang di ba sa gasolina, or kahit sa anong item, may resibo ba kayo dyan? Ito. May resibo ako, no? Dito sa Data Blitz. Ayan, no? May VAT naman talaga eh. Okay lang to. Yung VAT na yan. Diyan sa bilet. Discuss na lang natin, di ba? Government taxes, universal charges. Ano po yan? Yung universal charges naman po, yung tulong po natin para sa pagpapailaw sa mga nasa off-grid areas. Kasi yung mga nasa off-grid areas po, hindi po sila nakakabit dito sa tawag namin po, main grid. Kaya wala po silang kakayahan na kumuha ng kuryente doon sa madaming mga generation companies dito. Bakit tayo na naman ang sasalo nun? Di ba dapat gobyerno yun? So, yung mga walang mga ilaw na mga lugar. Tama po. Yung mga walang ilaw na lugar. Ano kinalaman natin doon? No? Yung sa VAT, okay lang yon kasi lahat naman ng binibili natin katulad nito, no, nung binili ko na yung pyesa ng computer, 169 yung ano niya, pero may VAT siya na 20 pesos. 'Di ba? Okay lang 'yon kasi binili natin 'yon eh. Pero yung ba't ang labo no yung ba't kailangan tayo umano? Na ang nagbibigay lang sila ng kuryente ay isa o mangilan-ngilan lamang ng mga generation companies. Itong FIT all renewable, all renewable. Ano po ba yung mga yan, attorney? Pag-isahin ko na lang po Pag-isahin mo na lang yan. yung FIT allowance. FIT allowance po yan, feed-in tariff allowance. JEA is Green Energy Auction Allowance. Ano po yan? Ito po yung tulong natin sa mga namumuhunan sa mga RE energy sources. Renewable energy. Tama po. Para po tumaas yung market penetration po ng mga RE natin. Para mas mabawasan din po yung dependency natin sa mga coal-based at saka yung mga oil-based na mga generation plants. Nakatayo na po ito mga to at pinapakinabangan na. Bago po sila makakuha dito, dapat nakatayo at operating na po sila. Kasi yun pong allowance na yan, yun po yung diferensya kung ano yung tamang gastos nila at kung ano yung nasisingil nila na galing sa taripa na hindi na kinukolekta nila sa mga consumers. Ayan. Nakikinig tayo mga kapusada. Para sa ang bait ng mga customer na Meralco. Ang dami natin tinutulungan. Ito po yung lifeline. Yan. Yun naman pong lifeline, ito po yung tulong natin sa ngayon sa mga 4Ps at saka yung mga marginalized. Tulong sa 4-piece. Yung senior citizen kasi, dapat gobyerno, ba't nga hindi ganito, no? Katulad nung sa, nalalabuan ako sa explanation niya or mukhang hindi ko lang na-gets, no? Paki-comment na lang po sa baba.
Yung sa senior citizen, ba't kakaltas sa atin? Nakalagay kasi dito kanina. Wait lang. lang natin, di ba? Government taxes, universal charges, ano po yan? Yung universal charges naman po, yung tax, Bakit kami? senior citizen sa mga restaurant, ano po yan nagiging deduction po dun sa mga taxes na ibinabayad. Oo, yun pala. Nagiging ba't ano, may party kaming 10 cents dyan sa senior citizen na yan. I-deduct naman pala sa tax yan. Anyway, move tayo doon sa lifeline, no? Kaya lang siguro na isingil nila na galing sa taripa na hindi na kayo mga marginalized. Ito ha. Ayan, nakikinig tayo mga kapusada. Para sa ang bait ng mga customer naman natin. Ang dami natin tinutulungan. Lifeline. Ito po yung lifeline. Okay. Yun naman pong lifeline, ito po yung tulong natin sa ngayon sa mga 4Ps at saka mga marginalized. Actually, Susan, matagal na yan. 2001 pa yan. Kaya lang siguro na highlight ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled. Kasi dati, ang lifeline na yan, pag kunwari dito sa Meralco area, ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring lifeline subsidy. Okay. Pero ngayon, dahil dati noon, konsumo. So kahit mayaman ka, basta less than 100 kilowatt hours ka, may discount ka noon. Yun dati. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Kaya Gobyerno pala ang tutulong. Bakit ipapasalo? Yun lang naman ang tanong eh. Pero sabi legal daw yan. Pero ang labo, di ba? Di sana gobyerno nyo isingil, hindi sa tao. Kasi yung tao, no, kung ako hindi ako expert sa kahit anong batas, ayokong sabihin na illegal yan or what. Kasi parang may napanood ako na pahayag ni Shell Jock, no, legal naman daw yan. I don't know kung paano naging legal yan. Ano. Pero kung common sense ang pag-uusapan mo, gobyerno pala yung tutulong, di sana sa gobyerno ibawas. Di ba? Dahil tayo, yung VAT, nagbabayad na tayo ng tax eh. Pag nagbayad na yung tax na nakukolekta sa atin, yun yung ginagamit nila, di doon nila kunin. Ba't may panibagong ganyan na naman? 25 po, yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Okay, ito po, Tony. Ang tanong, bakit daw po yung mga proyekto ng gobyerno yan, gaya nga dito sa lifeline subsidy para sa mga 4Ps ay sa mga customer ng Meralco kinukuha? Di ba dapat meron namang government agency na may pondo for that, yung mga ganun proyekto o mga programa? Okay. Ayun yun po, dati, bago pa EPIRA, ganun yung sistema. Kasi ang nagbibigay sa atin ng kuryente noon, yung generation at saka yung transmission noon, ay yung NAPOCOR, yung NTC. Kaya lang ang nangyari ho noon, dahil sinusubsidiyan ng gobyerno, nagkaroon po ng malaking utang. Kaya ho nagkaroon ng pagbabago ng polisiya ang gobyerno. So kasalanan natin? Kasalanan natin mga nagbabayad na nagkaroon ng utang? Di ba? Alam mo ang masakit sa Pilipinas, mga kababayan ko. No? Katulad ni Zaldico. Yung mga ninenok nilang pera, kaya nilang gawa ng paraan, no? Para sa sarili nila. Pero yung mga ganyan, bakit yung mga serbisyo sa tao, ba't nagkakaroon sila ng utang? Pero yung sarili nila, kaya nilang kuhaan ng pera na ipapang-casino pa nila, ba't nagagawa nila ng paraan yun? Pero ito, yung mga utang na yan, magkano utang yan? 1 billion? Magkano ba yung utang na sinasabi na yon? Kung kukunin mo lahat ng mga ninenok sa flood control, baka matapalan yung utang na yan. Na yung mga kumukonsumo ng kuryente ay dapat ang bayaran nila, yung tinatawag na true cost of electricity. So, nasa EPIRA na po yun. Kaya lahat ng mga gastos ay basta just, tawag nang doon, just and
dinadaan na lang tayo sa technicalities, ano? the reasonable costs ng mga distribution utilities ay pwede nilang i-recover doon sa kanilang mga consumers. Okay, naintindihan niyo po ba yung mga pinag-uusapan natin? Ito po, itong other charges na yan, ano po yan, attorney? Okay. Ang dami ng charges, meron pa rin charges Okay. na tulo. Ito po, di ba pala natapos doon sa mga charges na yan? Meron pa palang other charges. Oh. Kung kami pong tinatanong, no, pag sinabi po kasing other charges, no, ito po dapat yung senior citizens hanggang lifeline. Ito po yung tinatawag talaga namin technically na other charges. Ano po? Pero dahil naisaad na ho ninyo, Na-indicate na dyan. pwede po na panggagalingan po niyan dalawa. Isa po yung kung kunwari meron kaming mga decision na kailangan kolektahin sa mga consumers. Pagkaroon po ng mga tinatawag namin na adjustments, yung mga over and under recoveries. Kasi ito pong sinisingil Tagalugin mo, dinadaan mo sa mga ganyang terms eh. Yung talaga naiintindihan namin, mga, mga term. Minsan feeling ko dun dinadaan eh. Ako hindi ko naiintindihan yun eh. decision na kailangan You know, yung mga- kolektahin sa mga consumers. Pagkaroon po ng mga tinatawag namin na adjustments, yung mga over and under recoveries. Kasi Mga over and under recovery, mga tinatawag naming adjustment. Wala kaming pakialam doon. Ipaliwanag mo kung ano yung mga yon. Dinadaan nyo sa mga ganong term eh. ito pong sinisingil sa generation, system loss, transmission, na-adjust po yan eh. Kaya po nagbabago-bago buwan-buwan. So ito, ano po ito? Parang standby, ano? Pwede Fund? pwede po. Hindi po standby fund yan. Hindi pa Ito gagastos po na ay, ginagawa na agad ito pondo? po Ano? ay yung mga adjustments. Pag sinabi po namin na, teka, konti Hindi sana ilagay nyo dyan sa resibo. Hindi yung other charges lang. 'Di ba? Malay lang namin kuya, other charges niyan eh pambili ng iPhone ng ano nyo, ng mga empleyado nyo. lang yung nakolekta dati na Or yung bonus nyo. 'Di ba? ito naman dapat. Kaya, positive po yan. Ayan. Yan po yung isa. Pwede din po na ito ay yung bill deposit adjustment. Every year po kasi, kada taon ay ina-adjust po yung bill deposit natin. Oo. Bakit po Bahala kayo niyan. Sa ayaw at sa gusto nyo, merong merong hindi maganda eh. Anyway, proceed tayo. Sumasakit ang ulo ko dun. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Next. Ito. Alam nyo, yung mga dating nanonood sa akin na nagre-react pa ako. Yung wala pa tayo pinag-uusapan na Tito Norman, Nagre-react na ako dito sa mga money hunt na to eh. 'Di ba? Tutol ako dyan sa money hunt na yan talaga kahit kailan. Kasi sa totoo lang, yung money hunt na yan, or yung pamimigay ng pera, pagiging tamad na lang yan sa sa paggawa ng content eh. Supposed to be kung content creator ka, di ba? Mag-iisip ka na ng video na gagawin. Ayan, katulad ng ginagawa ni Wamos, no, ni Wamos, ni Malupiton, yung gagawa ng skit, na papanoorin mo, nakakatawa. Ganun dati mga content creator. Ngayon, napapansin nyo, ultimong sila Tony Fowler. Si Wamos din yata. Si Merck. Yan, madalas si Merck nakikita ako. Yung mag-heart kayo dito sa post ko, bibigyan ko kayo ng pang-merienda or pang-hapunan nyo. Mga ganun na lang yung content eh. Tapos ito, yung palaging ganito, yung money hunt. Kaya ako tutol dito kasi sinasabi ko last year, nung kinontent ko to, one of these days may mamamatay dyan. Kasi meron ako na-reactan dati na yung motor niya, talagang inano niya, binalagbag niya, maunahan niya lang yung isa. Ngayon, may nangyaring ganito. Nag-uunahan sila. Yan. Ala. Oh, ang baka ba di?
Pastilan. Ano to? Scripted ba to or what? Ano kan? Ay, ina. Pastilan. Mukhang hindi siya scripted. May YouTube Disgrasya. tayo yan. Parang nabitak yung paa niya. Putang. Yan ang sinasabi ko eh. Wala, huwag pa kayong tumigil ha. Magmanihan pa kayo. Hanggat wala pa nasasagasaan. Wala pang na... Bitak yung paa. Akala ko scripted. Putang. Kaya kong panoorin. Pero sinasabi ganun na itong isa ni Sir. English nga lang, pero basahin natin ano. I'm still trying to wrap my head around this kind of content. I keep seeing these so-called money hunt videos where people end up in accidents on motorcycles because they are rushing for the prize. Ang uban hapit ayoko ng Bisaya. Hindi ko naiintindihan. Money hunt is poverty porn disguised as generosity and used to push gambling. Sa totoo lang, yung dangal, yung anong tawag yung dangal ba? Tama ba? May tamang term eh. Yung dangal ng kababayan natin, parang pinapababa na ito eh. Parang ginagawa nilang timawa yung, alam niyo yung term na timawa? 'Di ba? Yung kababayan natin. Ako, halimbawa, may nagma-money hunt niyan. Tatakbo din ako, tangina pera 'yun, 'di ba? Sino bang ayaw nun? Kaya lang syempre yung nagpapagawa kasi niyan parang hindi naman nila na-realize na ginagawa na nilang timawa yung kababayan natin eh. Kaya nga sinabi ko dati, yung sabi poverty porn daw yan. Ako naman, yung tingin ko, sa akin sa poverty porn, may may reservations naman ako doon. Kasi may napapanood ako ng mga poverty porn na corn na lang ang sabi ko kasi bawal yung term na yan eh. Ang sabi ko dati, may reservations ako. Bagamat tutol ako, may reservations ako dyan kung magagawa naman ng maayos. Kasi, sometimes, hindi naman natin madedeny yung fact na, yun nga, nakaka-inspire na gayahin din na tumulong sa kapwa. 'Di ba? Mas okay na yung content na yan kesa, kesa mangprank ka ng walang katuturan. 'Di ba? Hindi ko sinasabing pabor ako sa poverty porn, pero may reservations ako kahit papaano. Kumbaga lesser evil na 'yan doon sa mga nagpa-prank ng walang kakwenta-kwenta na nakakaabala. 'Di ba may mga ganong may mga ganong content na nakakaabala tsaka hindi magandang panoorin. Siguro yung mga poverty porn na yun, bibigyan mo ng gasolina yung mga driver, 'di ba? Or haluan mo ng kunyari, may question and answer, Sino ang ating pambansang bayani? May ako noon may napanood ako noon na ganung content eh. Pag nasagot, bibigyan mo ng 500. Okay na yung mga ganun na uri ng poverty porn. Or halimbawa, sa US naman may nakita ako bibigyan ng $20 yung patawanin mo ko, yung mag-joke ka sa akin pagka tumawa ako, bibigyan kita ng $20. Mga ganon. Yung mga pinag-iisipan, hindi yung ang ayoko kasi yung magko-content na ginagawang kawawa yung yung subject. Yung tinatanggalan nila ng dangal. Yung dignidad yon na parang ginagawa nilang zombie. Yung ganyan katulad nito. Hindi maganda kasi ang nito.
Hindi kasi maganda yung ano niyan, yung parang paligsahan, yung magtatakbuhan yung mga tao. Maraming pwedeng mangyari kasi diyan eh, na hindi mo control, 'di ba? For example, no, kahit hindi mo nakikita, paano kung halimbawa doon sa kabilang kanto eh yung nagmamadali na sagasaan pala, 'di ba? Kung ako nga pagbawal na 'yan eh, hihintayin niyo pa bang may magbuwis ng buhay sa ganyan? Magkano makukuha diyan? 5,000? Pagbubuwisin niyo ng buhay dahil diyan? Katulad nung kanina, tapyas yung paa niya dahil sa putang inang money hunt na yan. Hindi siya worth it eh. Magkano pagpagamot doon? Magkano yung gamot na iinumin noon, yung antibiotics noon? Sapat ba? Magkano ba yung pinaagaw? 3,000 ba? 5,000? Baka kahit 10,000, lugi ka dun eh. Doon sa nangyari sa'yo eh. Tapos ano yun, yung nagpa-hunt na yun, wala lang sa kanila. Hindi nila tutulungan yun. Come on. Kasi sa totoo lang, ito na yung pinakamadaling content talaga. Dahil ano, wala ka nang iisipin diyan eh. Sasabihin mo lang, nandito ako, puntahan nyo. Yun lang ang gagawin mo, marami nang manonood sa'yo. Marami ng engagement ka makukuha diyan kasi pera 'yan eh. Kasi ang mga Pinoy kasi ngayon, ang gusto nilang tangkilikin na ngayon sa social media, yung may mahihita sila. Kadalasan niya makikita mo sa comment section yan, panggatas, pampuhunan, pang ano, di ba? Na sometimes no, naisip ko naman na, oo, nangangailangan naman kasi talaga, pero hindi talaga ito maganda kahit kailan. Kung pagbibigyan ko, no, pagbibigyan ko, kasi wala naman tumututol dyan eh. Ayusin nyo na lang. Mas gusto ko pa yung may nadadaanan ako na content, yung nagpi-fist bump. Ate, fist bump. Tapos pag pina-fist bump mo, bibigyan mo na, wala nang unahan yun. Wala na nag-uunahan doon. Pero pag yung mga ganito, yung mag-uuna-unahan, magkakaroon ng problema talaga dyan eh. Tapos, ang pagmamalaki ng bugok na content creator, at least nakatulong kami, at least nakatulong. Hindi mo naiintindihan yung kaguluhan na ginagawa mo. 'Di ba? Nakatulong, ang layunin mo lang kasi talaga magkaroon ng revenue. Na lahat ng mga content creator, yun naman din talaga layunin pag ganyan eh. Obviously, yun na talaga yung layunin niya noon. Kasi bilang content creator, yung pagkakaroon ng income kasi, syempre, sino naman ang ayaw na magkaroon ng income ka sa social media? 'Di ba? Lahat naman. Kahit di naman ako, minamonetize ko yung ano eh. Kahit papaano may makuha man lang ako na pambayad ko sa kuryente, okay na. Wala namang problema doon. Pero may responsibility ka rin kasi eh. Kasi yung iba, ginagawa na ito as trabaho. Walang problema doon. Wala namang batas na nagbabawal doon eh. Kaya lang, yung responsibility mo bilang content creator kasi, dapat nandun yun. Ano ba yung mga responsibilidad na yon? Na dapat walang mapapahamak dun sa pinapalabas mo. Kasama yun dun. Or, halimbawa, dapat hindi ka nagkakalat ng kasinungalingan habang nagsasalita ka sa harap ng camera. Yun ang mga responsibility mo. Kasi, ito yung matagal ko nang pinapaintindi sa iba na yung mga bobo, yung mga bobo, ang alam nila, when you say content, kahit anong gawin mo. Aawayin ka pa ng mga, kaya nga content eh. Gago! Ang ibig sabihin ng content kasi, nilalaman. Hindi naman porket content ay gagawin mo ng kung ano-anong kagaguhan dyan. May responsibility ka pa rin. Ano bang content mo? Pagluluto, yun. Magluto ka. Pero siguraduhin mo, yung pagluluto mo, tama yung ingredients mo. Kasi pag nagkamali ka, hindi magiging maganda ang resulta nung luto nung nanonood sa'yo. Diba? Yun dapat ang iniisip nyo.
Wala eh. Ano kaya ang, ano nun, siya kaya magpapagamot dyan? Nahiwa daw yung tiil. Tiil is paa, ano? Kaya hindi ko pinanood. Akala ko kasi sugat lang. Pag play ko yung natuklap pa. O sige, tangkilikin nyo pa yan, di ba? Or wag nyo bang bawalan yan. Hintayin muna natin may magbuwis ng buhay. Bago, bago yung mga authority kumilos. Last year ko pa sinasabi yan eh. One of these days may mapahamak dyan. Ito may napahamak na. Okay na yan. 'Di ba? At least buhay pa siya. Paalang yung natuklap sa kanya. Yung sa iba. Tingnan natin, 'di ba? Hanggat kailan hindi nyo pipigilan yan. Ganyan tayo eh. Saka lang pipigilan yan pag may nagbuwis na ng buhay. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.